Day 2 ng impeachment trial kahapon ng Martes at maagang rumesbak si Vice President Sara Duterte sa Senado. Hindi para umupo sa trial, kundi para mag-iwan ng madramang linya sa media. Bago pumasok sa opisina ng kanyang mga abogado, nag-iwan muna siya ng isang pahayag sa mga reporter. In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Shut up, bro. Pero, nauwi lang pala ito sa isang malaking rage bait dahil matapos magbitiw ng hugot at makipag-meeting sa kanyang defense team, mabilis ding umalis ang vice-presidente bago pa mag-alas 2 ng hapon. Ang rason ng kanyang kampo? Mas convenient lang daw na doon sila mag-usap at marami pa siyang ibang trabahong aasikasuhin. Sayang naman ang pa-bloodbath at pamartir ng eksena kung sa sideline lang pala ibibitaw, habang ang mga abogado na naman niya ang pinagpapawisan sa loob ng mismong impeachment court. Kahit wala si VP Sara, tuloy ang sunod-sunod na sipa ng prosekusyon sa ilalim ng Article 4 tungkol sa grave threats. Sa kabila ng matitinding pag-angal ng defense team, pinayagan ni Presiding Officer Cheese Escudero na ipalabas sa screen ang sikat na 2 minutong video clip noong November 2024 kung saan nagbanta siyang may pinatrabaho ng assassin para itumba sina Pangulong Marcos, First Lady Liza at former Speaker Martin Romualdez kapag siya ang naunang napatay. Ipinalabas din ang clip kung saan inamin niyang naiisip niyang pugutan ng ulo ang Pangulo. What a graceful Vice President! Kamot ulo ang defense panel dahil ibinasura ng Senado ang mga hirit nilang harangan ang unang testigo ng isang senior NBI agent. At para sa grand finale ng araw na to, formal na naghain ng pasubali si Attorney Lorna Capunan ng prosecution na irereserba nila ang karapatang ipatawag at isa lang mismo si VP Sara bilang isang hostile witness sa mga susunod na araw. Food for thought. May isang mahalagang batas ng kalikasan na hindi nakasulat sa mga makakapal na libro ng Senado. Ang ating mga salita ay may sariling bigat at kapag pinakawalan mo to, hindi mo na to pwedeng bawiin ng ganung kadali. Ipinapaalala ng ikalawang araw ng paglilitis na ang pag-iingat sa bawat pahayag ay hindi lamang para sa proteksyon ng inyong sarili, kundi para sa kapayapaan ng mga nakikinig sa'yo. Kapag ang isang tao ay nasanay na magsalita ng may labis na emosyon o marahas na pagbabanta kapag komportable ang kanyang sitwasyon, darating ang panahon na ang sarili niyang mga salita ang hihila sa kanya pababa upang magpaliwanag sa harap ng mas mataas na otoridad. Mahirap takasan ng sarili mong boses, lalo na kapag ito ay na-record at naging bahagi na ng kasaysayan. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Caraneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.